nagpukaw doon sa akin si Attorney Vic Rodriguez na kung saan kinanta niya yung nakakaiyak na sinabi niyang yung kanyang kanta. Kantahin natin muli. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. So actually naiyak ako doon mga palangga. Talagang maganda yung message kung isa sa buhay lang natin lahat. Lahat ng mga ipinanganak sa Pilipinas na may pagmamahal sa kanyang lupang tinubuan. Diba? Sobrang talagang touching, ika nga. Kinurot yung ating damdamin. Diba? Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal. Kung yan ang nasa puso ng mga politiko, na ang bayan mo, di ba, ay mahal mo, hindi mo siya lalapastanganin. Hindi mo siya bababuyin katulad ng ginagawa ng kuting at ahas administration. Sabi nga sa lyrics na kinanta ni Attorney Vic, ang puso ko at buhay man. Lagi kong sinasabi sa inyo, di ba, isang beses lang tayo mabuhay. At dapat ipaglaban natin ang bayang sinilangan. Okay? Ipaglaban para lumago o ipaglaban para sa mga taksil, hindi na banyaga, kundi taksil na mga nasa loob ng Malacanang. Right? Sabi nga, ang puso at buhay man sa iyo ibibigay. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hanggang sa huling patak ng ating dugo, dapat isipin ninyo ang inyong bayan. Okay? Malayo man kayo, lumipat man kayo ng ibang mga bansa na katulad ko, lang mga OFW na sa bandang huli, di ba? Magkakaroon tayo ng desisyon sa buhay na babalik tayo sa ating lupang tinubuan kung ito ay may maayos na pamayanan. Diba? At sabi nga sa kanta na kinanta nga ni Attorney Vic, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ito yung ginagawa natin ngayon, mga kababayan. Na binabantayan natin ang kaletsehan na ginagawa ng puting at ahas administration. So ngayon, okay. So yung unang binanggit ni Attorney Vic doon na talagang concern siya sa ating lahat. Okay? Sa mga guro, mangingisda, magsasaka, 'di ba? Lahat ng sektor ng lipunan. Ibig sabihin, pangkalahatan na ipinaglalaban niya dun sa moment na yon, kagabi dyan sa Cebu. Actually, di ba, prior to that, in-interview natin si Attorney Vic Rodriguez. Pero nung kinanta niya na nagumanon siya, nakita ko yung parang si Attorney Vic, kung napapansin niyo naman, parang very, soft-spoken. Hindi siya katulad, katulad ko na baratatatatat talaga. So doon sa moment na yun, nakita ko yung tapang niya. As soft-spoken na person, the way na magsalita. So doon niya ipinamalas yung tagos sa puso na nararamdaman niyang pagkakasuklam or pagkakasuklam, puot dahil sa ginagawa ng kanyang dating kinabilangang administrasyon na si Kuting ng Norte. Sabi nga niya, labanan natin ang paglapastangan sa ating bayan. At ano yung mga paglapastangan? Nandoon ang, yung pinaka-main doon is yung PI, yung Puwersang Initiative o yung Buwakan ng Ginang Initiative at yung mga travel, syempre, napag-usapan din namin yan ni Attorney Vic. Pero doon sinabi niya na walang humpay na paglulustay sa pera ng bayan. Okay? At hindi, sabi pa nga niya, hindi ito dito matatapos sa moment na to, dito sa Cebu. Okay? Itong hakbang na mga iisog, iikot tayo, sabi niya. At ilalapit sa taong bayan para maging aware sila sa nangyayari.
At kanina, kahapon pala, napakaganda ng impact doon sa Cebu. Actually, I was thinking, okay, sabi ko, isa-showing na kaya ang pulburon or sa finale na? Right? Sabi ni Sylvia Hidalgo, sulit ang puyat ko. Ako din na puyat, nakatulog na ako. Hindi, nireplay ko na lang yung speech ni Attorney Vic, Attorney Glenn, tsaka ni Spokes Roque. Ang naabutan ko na actually si Pangulong Duterte kasi nga, magkaiba tayo ng time zone. Ngayon, so the same na paulit-ulit natin na ang inreiterate doon o inibigyan ng emphasis ng mga speakers at ni Attorney Vic, yung charter change o persahang initiative na ito na kung saan gustong mapanatili nila ang kanilang kapangyarihang pang-aapi, pang-aabuso sa taong bayan. At dito natin kagabi nasaksihan na malakas pala tayo kumpara dito sa kasalukuyang jutang gininang gobyernong ito o gobyerno ni Kuting. Kasi nung pumasok ako sa live, pumasok nanood, is like 27,000 live viewers dun pa lang sa DZAR or SMNI. Isang platform pa lang yun. Hindi na po nare-reach ni Kuting Junior ninyo, yung pulboronic yung presidenteng jutang Ginemes, hindi yan na nare-reach ang even 15K. Hindi yan na kayang abutin ang live viewers na yan. Napatunayan natin yan noong January 28. Nagbayad pa sila, di ba? Pinuwersa pa nilang umattend ang mga empleyado ng gobyerno. Pero hindi na-reach ni Marcos Jr. ang 20,000 live viewers, even 15 live viewers. Kasi nung nasa Davao, yung January 28, nung unang ratsyada nitong nitong hakbang ng mga maiisog, mga palangga, ay hindi umabot sa 20K nung habang nagsasalita si Pangulong Duterte. Inobserbahan natin yun, 15-16 na yata. Pero si Kuting noon, dahil sinabayan nga yung event natin, nasa 11,000 views. So patunay na wala nang amor ang mga tao sa jutang Ginemes, syempre, na gobyerno ni Kuting. And that's good. Ibig sabihin, mga palangga, kayo ay nagising na ang inyong mga diwa. At patuloy nating gigisingin, walang live? Ano sinasabi, walang live tayo? Who told you, sinasabi? Meron tayo sa, okay, meron tayong, pakicheck nga kung may live tayo sa YouTube. Okay. Yeah, meron. So ngayon, mga palangga, okay, tingnan lang natin. Wala tayong live sa YouTube. Are you serious? Tingnan natin. Okay. Parang meron naman, Okay. So, punta na tayo kay Baste. So, doon kay Baste, paki-share niyo mga palangga, please. Dahil, bago ang lahat, so bago tayo nag-vlog, chinek ko yung mainstream media, ABS, lahat halos chinek ko. Kinover nila yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, pero yung mga issue doon, katulad ng sinabi ni Harry Roque, sinabi ni Attorney Glenn Chong tungkol kay Lisa Marcos, na nag-meeting sila, let's talk about that later, wala talaga sa mainstream media. So dito, kailangan natin magpakalakas, kailangan natin maging super powerful tayo pagdating sa social media. Dapat tayo ang mag-control sa social media, control ng katotohanan, dahil ulit-ulitin natin, wala na tayong kakampi sa mainstream media. Only SMNI, DZAR, ang nakikita mo, talagang tuloy-tuloy yung kanilang pagpo-post na nangyari sa Cebu. So, ang post ng mga mainstream media, particularly ABS, GMA News, puro pagpapabango kay Kuting Jr., mga drama-drama. Kaya, yung mga mahalagang issue yun Kumbaga, ang issue ng mga pinag-usapan dun sa rally sa Cebu ay patungkol sa mga demonyo, mga jutang gininang Lisa at Kuting. So, deadma ang mainstream media. Kaya nating talunin. Actually, natalo na natin sila noong 2016, ang mainstream media. Napalubog natin silang lahat. So, kaya natin silang palubugin muli pagdating sa engagement. Kasi dun lang tayo
magkakalaban dahil wala tayong pera. Alright? Wala tayong pera, wala tayong national budget para magbayad tayo ng trolls para i-boost ang ating mga Facebook page. At hindi naman natin practice yan. Kahit kailan, hindi yan practice ni Maharlika. Okay? Na nagbo-boost ng mga Facebook page. Ang magaling dyan, si Lisa Ahas, si Kuting ng Norte, at mga dilawang, mga jutang Ginemes. Lalo na ngayon dahil hawak nga nila ang trillion budget natin ng gobyerno ng Pilipinas. So kaya ngayon gusto nilang ligwakin lahat ang Facebook page at ligwakin ang mga comments ninyo, ang inyong mga share. Diba? So magtulungan tayo. Kaya sabi ko, sama-sama tayong labanan itong mga ginayupak na ito at kailangan natin magpakatatag dahil the end is near. Malapit na yan. Diba? Doon pa lang sa pag-invite nila ng ibang mga mayors, but well, thank you dito sa kay Mayor Rama ng Cebu at supportado niya. Actually, natuwa din ako dun sa kanyang speech. But okay, punta na tayo kay Basti. Okay? Ang iba hindi nakaintindi sa inyo, di ba? Pero ito lang ang mai-share natin sa inyo na ang pinakapunto ni Basti doon sa kanyang speech. Okay? Na sinasabi niya na ang gobyerno ni Kuting ng Norte, ang concern, okay, ay mag-stay in power. It's the same thing na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, na mag-stay in power through charter change. Okay? Pero natawa ako nung sinabi ni Basti na nung dati daw, pag bumupunta na sa Cebu, dinudumog siya ng mga girls. Pero yung ngayon daw, mga auntie na lang daw ang nag-ano sa kanya. Actually, kuwang-kuha niya si tatay niya pagdating sa sense of humor. Okay? Sense of humor, kuwang-kuha niya yung tatay niya. Ito review ito sa Cebu Rally. Si Basti, consistent yung emotion niya. Very consistent, strong, okay, brave, at nakikita mo yung humility sa kanya. You know, bilang isang Bisaya ba? Ako, marami akong mga kaibigan, Ilonggo, Cebuano, lahat naman ng lahat ng dialects lahat ng iba't ibang probinsya sa Pilipinas, marami akong mga nakilala. Pero I can feel bilang isang Bisaya at tumira din ng Davao for a couple of months, di ba? You know that already. Mararamdaman mo ang isang bugoy na katulad ni Basti, bugoy-bugoy man, di ba? Pero ramdam mo yung kanyang yung kanyang pagkagalit at pagkamuhi sa ginagawang paglapastangan o pambubudol nga nitong hinayupak na gobyernong ito. So, doon sa mga hindi nakaintindi, kasi may nagme-message ma'am, wala bang subtitle? So ngayon, this is the time na ipaintindi ko sa inyo ang mga sinabi niya. So sabi niya, imbes na tututukan ninyo yung gusto niyo magpanatili sa pwesto, okay? Mga yawa mo, dagdagan ko na lang ng iba. Kung ako sa inyo, magtrabaho na lang kayo. Diba? Kung ako sa inyo, magtrabaho mo at ipakita sa taong bayan, diba? Ipakita nyo, lalo na sa mga taong nasa baba o yung mga mahihirap, pansinin nyo sila, asikasuhin nyo sila. Referring to the Kuting and Ahas administration. Sabi yung mga taong yan, yung mga nasa ibaba, iparamdam ninyo na may pakialam kayo sa kanila. Diba? Meron naglipa ng mga buwaka ng, diba? Hindi niya mapigil Kasi yun, it's the same thing, parang, ang mga Bisaya, hindi yan makapigil talaga. Mag-yaw-yaw man yan. Yaw-yaw is mag-brakatatatat, magdadadadaktak yan. Kasi mahirap magpaka-plastic kung galit ka na. Diba? Ang Ilonggo lang naman yan kahit galit na, igwapa. Malambing, mangyapon. Di po, tanami, laluukon, si Lisa Smans, baladay, atang iya, baladay, giti namin, toslukon sang sang baston. Anyway, balik tayo. Sabi ni Basti, iparamdam ninyo ang isa mataong bayan. At ang sabi pa niya, panindigan ko ito. Baruganan ko to. Sabi niya, panindigan ko ito. Dahil sa tingin ko, ito yung tama. Right? Sabi niya, well, kung tatakutin niyo ako, sabi niya, dahil na sa inyo yung kapangyarihan, sa inyo yung otoridad, sa inyo yung budget and everything, lahat na yun, mga jutang ginina ninyo. Ako na magbibigay. Okay? Sabi ni Liz Bentoy Keller, tinuod ka, Bisaya, okay, mga maldita na sa lugar,
Ang Bisaya dong, ang Bisaya, buutan yan. Ang mga Ilonggo, ganun din. Oh, ito, kaluoy, mga kato. Pero pag ginago nyo ang Ilonggo, dila lang ang walang latay, ika nga sa Tagalog. Ilonggo o Bisaya. So sabi ni Baste, hindi ko na matiis. Okay, hindi ko na matiis. Sabi niya, kilala niyo naman ako. Dati pa-cute-cute lang ako. 'Di ba? Pero sabi niya nga doon, linggo ngayon, dapat mag-inom-inom ta. Dapat ngayon, nagre-relax tayo. Dahil Sunday, 'di ba? Pero nandito tayo. Bakit sila nandito? Bakit nandoon kayo? Bakit pumunta kayo yung mga part nung sa rally na 'yon? Kasi dahil sa inyong puot at galit at pagkasuklam sa jutang G ng pambababoy, jajahasa sa kaba ng bayan. Right? So yun yung sinabi niya doon, mga palangga. Sabi niya, krisis na ang nararamdaman ngayon sa ating politika. Okay? At sabi niya, kailangan daw niyang magsalita. Jutang G na talagang, sabi ko, consistent yung kanyang emotion. Right? Sabi niya, sabi niya yung si speaker, yung si Tambaloslos. Agyaw-yaw. Pag nagsasalita, di ba nagsalita sila noong 28, imbis na si Kuting Jr. ang magsalita at sagutin ang mga isyong binabato sa kanya noong January 28, yung pulburon and everything, ang tagapagtanggol, yung kanyang pinsang Tambaloslos. Okay? Isa yun sa mga sinasabi ni Baste, sabi nga, jutang Gini ng babuya ka. You know that already. Jutang Gini ng jaboy. Magdala na Valdez, go EDSA na daw, sabi ni Palangga. Kaya ka lang naging speaker dahil pinsan mo ang presidenteng Kuting. Sabi pa nga ni Baste doon, hinahamon kita. Okay? Yung mga binaha, subukan mo, sabi niya, sabi niya, magpusta daw sa 1.5, wala man daw siyang pera. Sabi niya, subukan mong mamigay ng ayuda nang hindi nakalagay ang mukha mo at pangalan mo. Pag may nasunugan o kung ano mang mga kalamidad, mamigay ka ng mga ayuda na hindi nakapaskil ang pangalan mo sa mga plastic. Diba? Jutang Gini na. Jutang Gini talaga si Tambaloslos. So, inamon niya na wag daw lokohin ang tao. Sabi ni Baste, wag mong lulukohin ng tao kasi unang-una, sweldo, sabi niya, pera man yan ng tao. Kahit sweldo mo, pera yan ng taong bayan. So, yun yung nilalaman ng kanyang statement kagabi. Na, suklam na suklam siya. Una, sinabi niya pa, sabi niya ganon, pag nagkita lang ba ta? Sabi niya, pag nagkita lang talaga tayo, pag nagkasalubong tayo, parang, pinigil niya, maraming ibig sabihin nun. Pwede niyang yakapin, pwede niyang jombagin, o pwede niyang murahin. Diba? Kasi nakakasuklam na eh. Nakakasuklam na ginagawa. Imagine mo, balik tayo kay Atty. Vic Rodriguez, napakamahinahon. Pero doon, talagang nagalit. Okay? Yun yung way niya. Yun daw, sabi ko nga alam mo, pinapanood ko si Atty. Vic, no? Parang sabi ko, ganito kaya talaga sabi ko, ganito ba si Atty. Vic na pag parang ang bongga naman, napakaswerte ng kanyang family, na ganun siya. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho. Ako, pag nagalit ako, talagang akala nyo dilubyo sa loob ng bahay. Dilubyo, akala nyo, katapusan na ng mundo pag nagalit ako. Talagang, pero the last time na nagalit ako, matagal na. Matagal na ako nagalit. Parang ang tagal ng panahon. Parang sobrang sa Pilipinas pa yata ako nagalit. Madalas na ako nagagalit dito sa laban natin sa mga demonyong Kuting. Okay? Isa doon na binanggit ni Baste, yung 20 kilos na 20 peso per kilo na bigas. Sinabi niya kay Kuting. Sabi niya, sabi niya, nagkamali ka dyan, Marcos Jr. o Kuting, na sa pangako mong 20 pesos per kilo na bigas, scam ang tawag dyan. Sabi niya, lahat naman ng politiko, pag umaakyat sa stage, mga ngako yan. Okay? Pero yung pangako mo, dapat tutuparin mo. Kasi yung sinasabi mo, 20 pesos per kilo na bigas, magkano na daw ngayon? 50, 60, may 65 pa nga. Pinag-usapan natin yan. At sinabi niya doon, yung 30 pesos na kilo ng 30 difference, sa pinangako niya 20, wala nga ng 20 eh. 50 nga, pinakamura siguro. Napakalaking bagay yon yung 30 pesos
sa mga mahihirap, yung mga nasa bukid, yun ang sinabi niya. Totoo yun. Kasi pag ang tao, ang isang tao, whether Pilipino o ano man, kapag wala kang pera, makakita ka ng 10 piso sa iyong, hindi mo nagalungkat ka ng iyong gamit. Minsan wala kang pamasahe. Yung 10 piso, 20 pesos, napakalaking bagay yan. Bakit ko alam yan? Naranasan ko walang pera eh. Wala kang pamasahe, lahat ng bag mo, hinalungkat mo, di ba? Baka meron pa. Pwede nga lang, baliktarin mo yung bahay mo. Kasi baka baka may nakasiksik ka na hindi mo hindi mo nakikita. So ganon ang mga taong salat sa pera. Walang pera, dahil walang opportunity, dahil ang mga bilyon-bilyon o trillion budget, instead na mapunta sa livelihood programs, sa mga taong nasa laylayan, yung punto ni Baste na asikasuhin ninyo. Di ba? Susubukan yung lumapit sa tao. Yun po yung content o yung nilalaman ng kanyang speech kagabi. So napakalaking bagay sa isang mahirap, sa isang nagtitinda, tricycle driver o anong social status mo na mahirap. Paliban kung sobrang yaman ka, bongga-bongga, wala yan, 30 pesos. Pero napakalaking bagay yan. Kung yung 30 pesos na yan na matitipid ng taong bayan, pwede pang makabili yan ng tuyo, di ba? O ng mantika, kamalas-malasan. Kung wala ka talagang ulam, pwede ka nang bumili ng 10 piso. May nabibili pa bang 10 pisong mantika yung nakabalot sa plastic? O lagay mo sa kanin mo, o lugaw, o asin, makakatawid gutom ka. So yun yung pinupunto dito. Yun ang konteksto ng kanyang speech kagabi. Kaya ramdam mo yung emotion niya. At, di mo, nagsalita siya doon, the way naman namit, parang bugoy-bugoy lang, naka-t-shirt. Wala kang makikitang katulad ng mga kuting at ahas, na social climber talaga ang mga hinayupak na yan. Kahit hindi magtrabaho yan si Kuting, si Amy Marcos mismo nagsabi, walang alam yan. Kahit ang tatay niya mismo si Marcos Sr., walang alam si Marcos Jr. kung di mag-party-party. Pero nakaka-enjoy ng masarap na buhay dahil sa inyo, dahil sa pera ng bayan. At ngayon, hindi lang masarap na buhay, kundi masarap na pulburon ang ini-enjoy ng buwaka ng Genemes. Okay? Ngayon, mga palaga, Dens, okay? Wala tayong pera pero meron tayong puwersa. Oh, I love that. Okay, sabi ni Dens Scorpion, wala tayong pera pero meron tayong puwersa. Exactly. Nasa atin ang katotohanan. Kaya nga bothered ang mga buwaka ng ina. Kung hindi ba naman bothered o naaalarma yung mga hinayupak na Lisa Smugs, papupuntahin ba niya ang mga mayors, di ba? Papuntang Maynila. At ito naman mga mayors ito, naboljak na natin sila. Mga jutang din na wala rin talagang pagmamahal sa bayan. Ngayon, ang sabi ni Basti doon, yun na, malaking bagay sa mga tao yon at sabi niya, itigil mo na. Okay, itigil na raw nila itong mga kaletsehan ng gobyernong ito. Okay? So yan ang pinupunto doon. Pero ramdam na ramdam mo yung consistency ng kanyang pagkadismaya sa gobyernong JJ Monyo. Alright? So, dumako tayo kay Harry Roque. Si Spokes, nanloka ako kay Spokes Roque. Diba? Talagang nagsalita din siya at binigyan niya din ng emphasis itong Peking Initiative. At sabi niya, nais nilang maulit muli ang kadiliman. Yung 20 years na namuno sila ang Marcos Sr., 'di ba? Na sana nga natuto na ito si Kuting at sabi ko nga kunin niya lang yung mabuting ginawa ng ama niya, pero lahat ng kasamaan ng panahon ng ama niya, kasamaan ng mga dilawan, kasamaan ng sindikato ay kinuha niya all in one si Kuting. Package at kasamaan ng asawa niyang hinayupak, Araneta, Ross, lahat kinuha niya. Ibig sabihin, inabsorb niya. Kaya nagkaletse-letse, ang term na ginamit ni Harry Roque dyan, si Spokes Roque, ay nagkabali-balentong. Dahil what? Sabi ni Attorney Roque, pulburon o hindi? Sumisigaw ang taong bayan, pulburon. Ibig sabihin, kaya nagkakabali-balentong dahil pulburonic, si Kuting. Ibig sabihin, pulburon ang ang utak dahil
Una, sabi niya, ang ICC, binanggit ni Roque doon na wala dapat karapatan na pangimasukan tayo. Then later, kunyari, hindi niya inaalaw, pero pinapasok nila sa Malacanang. So another issue na binato ni Harry Roque, yung tungkol nga sa, dati sinasabi niya, strong ally natin ang China. Pero ngayon, nag-iba na. Binubuli na daw tayo ng China. So, nagkabale-balentong. Kaya ang question ni Roque sa audience, polboron o hindi? So, ang sagot, polboron. So, ibig sabihin, bangag na bangag. Kaya sabi ni Harry Roque, wag na wag kayong magpupolboron. Bad yan. Diba? Ang galing din, diba? Kasi magkakabale-balentong. So, doon binigyan din ng diin ni Spokes Roque na yung nagboto, yung suporta kay Inday Sara na 32 million voters, 'di ba? So binigyan niya yun ng diin na talagang dapat makiisa. Makiisa tayo dahil uubusin ni Lisa ang pera ng buwaka ng inang Lisa Smugs na ito. Gigipitin niya kayong lahat. 'Di ba? Tinayupak ito. 'Di ba? Sabi ko nga, tinalbugan niya si Satanas sa lahat ng kasamaan. So yun mga kababayan. Ngayon, yan ang tawag dito, yan ang utak. Kasi ang utak masisira nga, in short, hallucination, sabi ni Tony. So yun ang puntuhin nila. Pero medyo maiksi lang yung kanilang mga speech. So doon lang umiikot sa People's Initiative, ganun din yung kay Attorney Vic. Yung kay Attorney Glenn Chong naman, di ba lagi naman yung ganyang yung speech niya patungkol sa pandaraya nga ng Smartmatic o pagkipagsabuatan ni Liza Ahas Araneta Smugs sa Smartmagic noong 2022 election. Actually, nag-usap kami kanina kasi dun sa speech ni Attorney Glenn Chong, sinasabi niya na nag-meeting si Lisa ng December 2022. Then February and March, nagkamali siya doon. Sabi ko sa kanya, brother, it's December 2021. Kasi 'di ba? Ayun. So iko-correct niya mamaya, makakapanayam natin siya at meron siyang pag-uusapan namin yung Miro system at yung iba pa. But doon sa speech ni Attorney Glenn Chong, talagang consistent din siya kung paano ipaalam sa taong bayan ang kadyutahan ni Lisa Smugs sa pakikipag-connives o pakipagsabwatan mismo sa mga may-ari ng Smartmatic. Yung mensahe na yon ang gusto niyang ipaabot sa mga Cebuano na ang kay Sarang boto ay legit na 32 million. Pero ang kay Kuting ay hindi legit kasi personal, okay, na witness o na laman ni Glenn Chong mismo na si Lisa Ahas Araneta Marcos na masahol pa kay Satanas ay ibinenta ang kanyang kaluluwang itim dito sa Smartmatic. And that's signed affidavit ni Glenn Chong dyan sa COMELEC na hanggang ngayon hindi kinakasukasuhan ni Lisa Smugs kasi alam niyang matatalo siya dito at karay-karayin siya talaga at lalong maitiin kaya tahimik ang buwakan ng inang niya. Diba? So yun ang ang pinaka-highlight pagdating sa pandaraya at pakipagsabuatan ni Lisa. Narinig nyo ba? May nakita ba kayo na mga at least mga malalaking media katulad ng Channel 2, ABS-CBN 7, 5, walang article patungkol dun sa mga expose na binanggit, lalo na yung kay Attorney Glenn Chong kasi powerful yun. Ever since hindi pinick up ng mainstream media ang expose ni Glenn Chong sa pakikipagsabuatan ni Lisa Ahas Araneta Marcos, the fact na itong mga hinayupak na mainstream media na ito, they are anti-Marcos. Critical sila before. Kaya sabi ko sa inyo, ito ay nasungal-ngalan na o tinatakot ng gobyernong ito na kapag nagsalita at umayon dito sa mga kritiko like me, like Attorney Glenn Chong, like yung mga nasa hakbang ng mga maiisog, mga palangga, may kalalagyan sila kay Lisa Smugs. So, ang ABS-CBN, zero talaga. Halos wala sila talagang mga isinulat doon. So, alam nyo naman yan, nag-aantayan ng kanilang prangkisa. Diba? Napuputol na naman ba ako?
Baka pinuputol na naman ako, ano naman tayo ni Lisa Smugs. Ben, to toll, yan, bayad. Okay, bayad na ang mainstream media. Okay? Team song for Maharlika today. You are gold. Always believe in your soul. You are indestructible. Yes, darling. Thank you, Dens. Walang makakadistract sa atin. Kasi ang target natin para mapanagot at matanggal na ang buwaka ng inang kuting na ito dahil the end is near. Okay? The end is near. Why? Kung napansin ninyo ang speech ni Pangulong Duterte, tila bagang, actually may mga nagme-message, bakit si Pangulong Duterte parang bumait? Parang bumait kay Kuting. Di ba? Parang bumait. Ano sa tingin nyo, ba't siya bumait kay Kuting? Mga palangga, magtaka kayo kung bumait siya kay Kuting. Oh, anong catch doon? Bakit bumait ang lolo digong ninyo? Ang sabi pa nga niya, okay daw siya sa chacha as long as it's not intended to benefit the incumbent. Sinusuporta niya. Sabi niya, buot pasabot. Sabi niya, si Kuting ay Marcos Jr. ay okay man yan. Mabait man yan. Wala man akong nakita sa kanya na parang may ginawa siyang something na mabigat. Matapos yung buweltahan. Alright? Okay? I think they are waiting na maka 2 years muna si Kuting, sabi ni Risa Bayani. Yes! Actually, sinabi ko yan sa inyo, di ba? Nung first week, nung January of 2023, nung nagsalita tayo, kasi tinanong din natin, kinonsult din natin mga kaibigan natin lawyers, na yan talaga yung mangyayari. Ang sabi ko nga, kailangan ngayon na. Okay? But we cannot blame them. They are political, strategy for the betterment of the country. Why not? Diba? Bakit hindi? Ngayon, doon sa mga statement ni Pangulong Duterte na bait-baitan ng lolo ninyo, actually, nakulangan talaga ako kasi akala ko bubuelta siya ng bonggang-bongga. So, tignan nyo na lang. Remember, nung nagkaroon ng press conference si Pangulong Duterte doon din sa Davao, bago ang January 28 event, na tinanong siya ng reporter, Sir, ano bang masasabi ninyo kasi itong jungangera na si Maharlika, yung vlogger na si Maharlika, yung tungkol daw sa pulburon. Ano sabi ni Pangulong Duterte doon? Kung nakakapalo kayo, ay wala man yan. Sabi nga nun, wala man ako nakita. Di ba? Sabi niya, wala. Ay meron naman dyan mga dami din na nagdodroga. Di ba? Yun ang sabi niya. So, natuwa nga yung mga dugyots, okay? Yung mga alagad ni Lisa Smugs, fake news si Maharlika. Sinabi na ni Duterte, there's no such thing as pulburon issue. Kasi sinasabi ko nga sa inyo prior to that January 28, na nagmanikluhod si Amy Marcos kay Pangulong Duterte na huwag isama sa pulburon list si Kuting Jr. So ano nangyari? After that press con, di ba, noong January 28, binokelya na ni Pangulong Duterte na talagang nasa narco list o sa pulburon list si Kuting Jr. Kaya huwag kayong panghinaan kung hindi ni Duterte binoljak si Kuting gagabi. Okay, nagsa-strategize lang yan, Lolo. Pero bilib ako, medyo mahina si Pangulong Duterte, pero siya yung pinakamahabang speech. Di ba? Ano sabi? Ano sabi dito? Tapos, may pic si Tatay Diggs kumakain ng pulburon. Yes, sabi ni Minda Diaz. Yeah, prior to that expose ng January 28, Ma'am Minda Diaz, nag-ano-ano muna siya ng pulburon, nagkaon-kaon man siya, nagpicture, inawardan siya ni Pulong. Remember that video? So I think, ang basa ko dito ay may mga malalaking magaganap. Right? Bayad ka na ni Ahas, sabi ni Edmundo. Marami talagang bayad ni Ahas. Come before the storm. Yes. Kalmado ka lang. Kasi hindi naman sasabihin ni sabi ni Joe Mac, you're right Palangga, they're buying time. I'm sure may plano na mga Duterte adjustment. Kasi ganito yon. Hindi pwedeng sabihin ni Duterte na ganito. Susugod tayo. Ganitong panahon. Hindi niya pwedeng gawin yan. Kasi tao ang magdesisyon yan. Kaya yung event sa Davao at ang event sa Cebu, yun yung assessment kung ano yung ng taong bayan. Okay? Kumbaga, testing the water. Kung ano ba.
kung ano ba ang pulso ng bayan. So nakita nyo naman, Davao, nakita nyo Cebu, ang dami kong mga friends na pumunta, lumipad sila from Manila para suportahan itong event sa Cebu. Okay? So sa nakikita natin na libo-libo, ay ilan bang estimate nila? Doon sa, ano doon din si Willa Rebillame, di ba? Pansinin niyo, sabi ni PRD, June 30, sabi ni Romel Perez Cruzada. Yes! Sabi niya, imbitahin ko kayo sa piyesta ba yon sa Kadayawan? Eh, di ba August ng Kadayawan? Tama ba ako? Ano bang Kadayawan? Naadiri taga Davao? Oh. Ngayon, alam mo yan, ano yon? Kasi yun yung ika 2 years ni Kuting eh. So possible, na talagang iikot sa, ang pinaka-finale dyan, ang nakikita ko, kumbaga ang last leg o pinaka-finale ay sa Maynila. At doon, di ba, dudumog ang taong bayan doon. Kasi talagang overwhelming yung mga messages sa akin na Miss Marlica, kailan sa Maynila? O August, sabi ni Gistoni, August. So, hindi man fiesta ng Kadayawan sa, ano ang event sa June 30. So, you really have to, read between the lines, sabi nga. At, syempre, takot na silang, natakot na si Kuting. Mahigit 50K ang dumalo, marami na at hindi basta-basta yung bilang na yon. Sabi ni God. Ang dami talagang na nakikita mo, Flowers and Fruit Festival, sabi ni Vivian Alejandre, okay? June 30, Pilipinas Rally, okay? So, tignan natin. 3rd week of August ang Kadayawan. Yes, tama ako, di ba? Kadayawan is 3rd week of August. Yes, ni San Pedro. Oo, parang nabanggit si San Pedro. Festival daw ng San Pedro. Meron bang ganon? Pangulong Duterte. Meron ba? Taga-fiesta nga ba talaga ng San Pedro yung June 30? Oh. A shark closes the circle before it attacks the target. Sabi ni Den Scorpion. Alright. Kasi hindi mo pwedeng, kumbaga, hilaw pa. Okay? Actually, hinog na. But who knows? Okay? Sabi ko nga, nung nagsimula tayo noong 2022, sino bang mag-akala, okay, na eto na ngayon yung bunga ng ating pakikipaglaban sa inyo. Actually, tawag lang ng friend ko kanina. Grabe ka, sabi niya ng gano'n, laman ka ng TikTok, laman ka ng Facebook, Jutang Ginemes, kasi girl lalo yun, backlash kasi yun, Jutang Ginemes, nung kinampan niya mo yung buwaka ng inang puting yan, gano'n talaga yung mura niya, kinampan niya mo yung buwaka ng inang puting na yan, tinanong pa kita, sigurado ba tayo dito kay Marcos? Ano ang sabi mo sa amin? Magtiwala lang tayo. Sabi sa kanya ko, mambubudol, sabi ng gano'n, nabudol kami, sabi nga binudol ka, tapos kasama kami sa pambubudol. I said sorry already, mga palangga. Pero, hindi naman ako ang nambudol eh. Hindi man ako nagnakaw ng kaba ng bayan. Hindi naman ako ang nagta-travel. Hindi naman ako nagpupulburon. Hindi naman ako nagkikipagsabuatan sa smuggler sa pulburonic sa lahat. So kung meron man talagang mambubudol doon, ay itong hinayupak na Lisa Ahas na ito, mga palangga. Si Lisa Ahas, si Kuting at 10 ng kanyang mga kademonyo, ang mga gabinete na binababoy nila pastangan ang pera ng bayan. Yan ang katotohanan. Right? The timing din ang live, sabi ni Ezra. Thank you pa. Dito sa Laguna. Okay. Sa Laguna, si Nora, 5. Kung hindi kay Sara, di mananalo si PBBM, sabi ni Gestoni. Watching here in Washington State from Cebu City, sabi ni LD Love. Thank you, Palangga. Iba kasi magsalta si PRD, support agad. Support agad. Yung iba, actually nabanggit ni Attorney Vic na yung prayer rally natin dito sa Cebu. Ang kay Kuting, pay your rally. Diba? Remember that sa interview? So ngayon, ang gagawin natin, tuloy-tuloy tayo dito. Kasi, for sure, excited na kayo dun sa ating, diba? Yung ating expose patungkol dun sa pakikipag sabuatan o accessory o mastermind ni Lisa Smug sa extraction ng mga bagets sa Turkey. Abang-abangan nyo yan. Okay, malapit-lapit na yan dahil mayroon tayong ipaparinig sa inyo na bonggang-bongga sa hinayupak na
ebidensya ng hinayupak na babaeng yan. Ma-feel mo talaga ang mga Duterte pagmamahal sa bayan at mga Pilipino, sabi ni Nerissa Bayani. Okay? So, yun mga palangga. Alright. Sana dumaan muna sa norte yung rally. Tapos last leg yun dito sa Maynila. Pwede, no? Last leg sa Maynila. O, kasi Luzon, Visayas, diba? North, tapos yung sa... Pwede. Malay mo, yun ang plano nila mga palangga. June 29 pala, pista ng Santonin, ng San Pedro. Alright. Si Rupert Maxales. Sino? Ba't ka nang ginabalato? May nanalo na ba? Princess Maui 1. Hello mga palangga. Ayan, pakisubscribe si Princess Maui kasama